yung magdi-design, no? Parang sa Photoshop lang or sa Adobe XD. Ito yung canvas. This is the infinite canvas, no? So meron ditong mga drawing tools, no? Rectangle, circle, line. So discuss natin to maya-maya. We have the shapes, we have the frame, we have the layers, typography, we have the prototyping tools, no? Meron tayong makikita dito, mga prototyping tools, components, Boolean tools, no? So this is the infinite canvas. No, pwede natin siyang i-zoom and scroll endlessly. Kasi nga infinite canvas siya. Okay? So, anyway, kung Figma is a user-friendly, no, ito lang yung mga tools niya. So, kung marunong ka sa ibang design tools, no, tulad ng Photoshop or Canva, madali mo lang matutunan itong Figma. Ang mahalaga lang dyan is alam natin ang mga basic design principles kasi halos pare-pareho naman ang mga tools, no, sa iba't ibang platform, no? So, ibalik ko lang dito, i-atras ko lang is ito yung homepage ni Figma. Ito yung homepage. Kanina nasa canvas tayo kung mag-create tayo ng design. Ito, kung i-click natin ang design, yun yung lalabas, yung pinakita kong canvas kanina. So mag-umpisa muna tayo kasi marami akong nabasa kanina na beginners tapos hindi alam si Figma. So i-discuss ko lang ito. So kung titignan natin dito is merong desktop na version si Figma, no? So pwede natin siya i-download. Trust ko lang yan. So, pwede natin siyang i-download. Then, hanapin ko lang si Figma dito kasi meron na akong na-download. Okay, after nyan ma-download, of course, install mo siya. Next, 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 next lang yan. Then, pag na-install na siya, okay, tignan natin yung Figma desktop. Is, ito siya. Oh, yan. Naglo-loading. Kasi nga, dito sa Siargao ngayon is walang signal ang Smart at PLDT and Talk and Text. Walang signal simula kahapon. Kaya ang sobrang bagal ng signal ngayon kasi ibang network yung ginamit namin. Okay, so ito yung interface ng Figma desktop. No, almost pareho lang naman ang itsura nito sa browser version. Pero take note ha, kailangan mo pa rin ng internet most of the time kasi nga itong Figma desktop and Figma browser is cloud-based siya. So, pwede ka namang mag-design offline gamit sa desktop version. Pero, may mga fonts lang na hindi gagana kung naka-offline. Kasi nga, ano siya, is nasa cloud siya. So, kung gusto mo talagang maging designer, make sure na meron kang internet or stable internet, no? So, okay, i-close ko lang 'yan kasi yung gagamitin natin is itong browser version, no? So, yan yung gagamitin natin. At punta lang tayo dito sa team, no? I-discuss ko 'to isa-isa. Itong team is makikita natin dito sa taas, sa left side, no? Meron ditong theme settings. So, pwede mong piliin ang light. Yan, pumuti yung ano mo, screen. Then, meron din siyang dark, no? Then, meron din siyang system theme, no? So, depende yan sa settings ng device mo. For example, ako, is yung laptop ko is naka-dark mode. So, dark din yung lumabas sa
screen ko kasi naka-dark mode ako. Then also we have here the bell icons. This one. So makikita natin dito ang bell icon is dito na pupunta lahat ng notification, no? Kapag nag-comment ka sa isang design, nag-mention ka, or na-mention ka, or nag-invite ka, so dito mo lahat makikita sa notification. Also, we have here the settings, no? Click natin ang settings. So dito sa settings is pwede mong i-manage ang ano ba? Email notification. Yan, email notification. Also, we have here the language. Yan, we have the theme, yung kanina. We have here the fonts. Yan. Meron ding new features. Okay? So, kung gusto mong i-delete yung account mo, is meron din siya dito. No? So, dito rin sa account is tulad ng ginawa ko kanina or during sa registration is ginamit ko yung Google, no? So, therefore, kinuha ni Figma yung profile, no? Or yung profile na ginamit ko sa email. Anyway, pwede mo naman itong palitan. So, i-click lang ang edit, then change lang ang profile, no? Parang ganyan. Yan. Pwede mo siyang i-change profile. Then, ano pa ba? Pwede mo ring i-change ang name, no? Pwede natin i-change ang name. Yan. Save. Then, pwede mo ring, let's say for example, ayaw mong gamitin ang Google as your account si Figma. As account sa Figma, is pwede mo siyang palitan, no? I-set mo lang ang password manually. Okay? So also we have here, no? Ano pa bang explore natin dito? Balikan ko lang yung settings. Also we have here the community, no? So sa community is pwede kang gumawa ng account sa community. Yan, ang purpose niyan is pwede kang mag-upload or pwede kang mag-share ng mga design mo na ma-access ng ibang mga Figma user. So the same din, kung nag-share yung mga ibang user is ma-access mo rin siya. Kung meron kang public profile, no, sa Figma. Tulad nito sa akin is meron akong parang sa Facebook lang, 'di ba? Yung sa address is meron kang registration diyan. Okay, also we have here the search bar. Yan. So dito sa search bar, pwede kang mag-search or pwede mong hanapin ang mga personal files, community files, or let's say the UI kits, the icons, the wireframes, no? So anything na available is pwede mo siyang i-search. Then also we have here sa baba is meron siyang recents. So andito sa recents is lahat ng files mo, no, na-edit mo, na-commentan mo, or na-view mo, is lahat is dito siya lalabas. Okay? Then also we have here, no, ito yung recents. Yan. Also we have here, this one, may makikita tayo sa isang file na star icon, no, sa bawat file. Let's say for example, this one, the icons, material icons in one place. Kung lalagyan ko to ng stars, is mapupunta siya dito sa starred or favorite tabs. No? This is very useful. Let's say for example, marami ka ng projects, di ba? So, kailangan mo pang hanapin yon. But, if you put it, this one, kung lalagyan natin siya ng star is lalabas siya dito sa favorite tab. So, madali siyang hanapin. Okay? Then also we have here the, ano pa ba?
Then we have here, no, pwede kang gumawa ng teams. So in my case, we have the two teams. Yan, Albert Padilla teams. This is the sample teams na ginawa ko. So, gamit ito, let's say for example, is meron kang dalawang clients, no? So, hindi mo siya pwedeng pagsamahin sa isang team. Dapat naka-separate team, right? Kasi if you have two clients in the same team, is makikita ni client 1 kung ano ang meron sa client 2, no? So, parang walang privacy or parang walang ano, no? So dapat naka-separate. So gagawa lang kayo diyan ng teams. Okay? So, okay, next is dito you can have multiple accounts. Let's say for example this one sa Figma na to, let's say for example gusto mong mag-add ng company account, no? So pwede siya sa isang device. Purpose nito is for easy switching between accounts. Then, may option ka naman kung sino yung ilalog out mo, sino yung ilalog in. Then, you can log out both the account. Okay? So, dito din sa community, this one, is pwede nating explore. Dito natin makikita lahat ng mga templates, no? The design resources, the UI kits, the wireframes. Itong mga wireframes nito is pwede mo itong gamitin, no? Let's say for example, this one is pwede mo siyang gamitin sa projects mo, no? So, yung iba dito is paid or babayaran mo. Yung iba naman dito is free. Pwede mo siyang gamitin for free. Okay? So, ano pa bang meron dito? So, meron siyang pang mobile na wireframes, sketches, ayan, mga templates. Meron din siya websites na mga templates, yan, na pwede natin gamitin. Meron din siyang for social media templates, cards and invites, mobile app templates, resume templates, portfolio templates, the icons, illustration, shapes, no? Andito lahat sa community. No? Diyan natin siya makikita. Let's say for example, magsa-search ako dito ng iOS UI kit kasi gagawa ako ng mobile app for iOS. So, search natin dyan, UI kit for iPhone is ito yung lalabas, no? Lalabas yung mga UI kit or template about doon sa UI for iOS, no? So, pipili ka lang dyan pertaining na related sa gagawin mong projects. Okay? So, again, ito yung homepage, no? Ito yung homepage ni, balik tayo dito sa homepage, no? Yan yung homepage ni, ito yung homepage ni dashboard, ni Figma, no? So, standard yung layout niya, may sidebar filters, may project folders, may recent activity, no? So, dito, kapag paid user ka, is pwede mong makita kung sino sa team mo ang nakaset as editor, no? Pero dito sa free version is hindi siya makikita kasi nga limited access lang yung kaya natin. But this one is I am sure na sapat na ito para matuto tayo sa Figma at para makapag-practice tayo. Right? So, balik lang ako dito. Pupunta ako dito sa homepage. Okay. Distract ako dito. Meeting is being recorded. Okay. So, mag-open lang ako ng isang tab. Then, dito ako sa home. I-open ko lang itong presentation ko, no? So,
para ma-discuss natin. Okay? So, before ako mag-proceed, can we have a healthy break at least 2 minutes lang? Okay lang ba sa inyo? Kahit 2 minutes lang, makapag-healthy break lang, drink water, or kung meron bang na ano dyan. 497 participants. Wow! Ang dami na palang participants, no? So, good morning everyone. Yung mga hindi nakaabot kanina. So, welcome po dito sa training natin and possession on UI UX. So, sabi ni Sir Kim, Ma'am Kim, Sir Kim, no? Buhay pa man kami, Sir, present. Buhay pa man kami, Sir, present. Okay. So, again, thank you so much, everyone, for joining me today, no, for this in possession. Now, we are going to proceed, no? So, again, i-discuss ko kasi nag-umpisa tayo sa pinaka-basic from registration, doon sa homepage, then sa mga ano pa bang pinuntahan natin kanina. So, madami-dami yun, no? So, today, I'm going to discuss or this one on this module or in this topic is i-discuss ko dito or pag-uusapan natin ang frames, no? Ano ba ang frame? Ito yung frame, no? Papakita ko lang, nakaka-distract to. Okay? So, ito yung frame. Pag-uusapan natin ano ba si frame, ano ba si section, ano ba si slice. Basically, lahat ng tools na to, no? Isa-isahin natin para meron tayong basic knowledge bago tayo mag-design. Okay? Para hindi tayo malito. So, pag-uusapan natin dito or tatalakayin natin, no? Tatalakayin natin again si frames, no? Bakit ito mas okay gamitin si frame kumpara sa shapes? Ano ba ang kaibahan ng frame sa section? No? Tatalakayin natin frame versus groups, no? Andito naka-line up. Frame versus group, frame versus shapes, frame versus section, the clip content, ano pa ba? The constraint, ne? The nested frame. Okay? So, first is pag-uusapan natin what is frame, no? So, sir, ma'am, or sir, saan ba i-click ang frame? Ito yung frame, no? So, ang pinakauna natin gagawin bago tayo mag-design is gagawa tayo ng frame, no? So, pag click natin itong si frame, lalabas siya kung anong design yung gagawin natin, no? Dito sa right side, pag i-click natin itong frame, lalabas dito sa right side. So, meron ditong frame na available. So, we have from phone, kung anong phone yung i-design mo. We have the Android Compact, Android Medium, iPhone 16, no? iPhone Pro. Also, we have here the tablets, Surface Pro, Android, iPad Mini. Then we have also here the desktop version. Yan. MacBook Air, MacBook Pro, desktop, wireframes, TV, no? Presentation, pwede rin watch, pwede rin paper, pwede rin pang social media, no? So ito yung pagpipilian natin na frame. But before that, pag-usapan natin, ano ba si frame? What is frame? No? Sa Figma, frame is para siyang artboard design, no? I mean para siyang artboard, no, sa ibang design tools, no? This frame, this one is ito yung container. This one, no, ito yung container kung saan maglalagay tayo ng mga elements. No, ano yung mga elements? For example, images, no? Itong nilagay ko na sample, text, ayan. Pwede tayong maglagay ng shapes, no? Ganyan, pwede tayong maglagay ng shapes, no? So ito yung frame. Okay? So ang shortcut key ni frame is i-press nyo lang itong letter F sa keyboard.
Then, makikita dito, ito, mag-click natin yung frame. Then, idadrag lang natin siya kung anong frame or size yung gusto natin. Okay? So, then also we have the, pag i-click ko ito, pag sinelect natin si frame, dito sa right panel is lalabas yung kanyang properties. No? Oh, hindi ko muna siya i-click. Yan yung lalabas pag wala kang na-click. Pag i-click natin itong frame, lalabas dito ang kanyang properties. Wherein, dito natin makikita ang kanyang position, the alignment, the auto layout, the dimensions, the alignment, the padding. Also, we have here the clip content, the appearance, the feel, opacity, the position, the effects, the layout grid, and export. So, ito yung mga properties na meron sa frame. Okay? So, next is we have the nested frame. So, ano ba itong nested frame? So, may nilagay ako dito na meaning na in Tagalog translation, no, para madaling maintindihan. Si nested frame is mga frame na nasa loob ng ibang frame. Nagbibigay ito ng mas complex at layered design kung saan ang isang frame ay nagiging container para sa isa pang frame, making the design more structured at organized. So ito yung nested frame. Meron kang dalawang frame dito. Yan. Meron kang child frame, then meron kang parent frame, no? So, a nested frame also is ginagamit ito para sa mga layout na may sections, cards, or components, no? So, kapag drinag natin itong parent team, ayan, isasama yung child. Right? Pero, kapag nasa outside ng parent team ang child team, parent frame, kapag drinag natin itong parent frame is hindi sasama ang isa pang frame. Bakit? Kasi hindi siya kasama sa nest or hindi siya kasama sa loob ng isang frame. Right? Pero pag nasa loob siya, ganyan, no? Tulad nito, kung idadrag natin itong parent frame is kasama na yung child. Okay? So next is we have the clip content. Ano ba itong clip content? No, ito siya oh. Ayan yung clip content. Pag nagki-click ako ng isang frame, dito natin makikita si clip content. No, saan ba yung kanina? Pag gumawa tayo ng frame, ayan, is lalabas dyan si clip content. Ayan siya oh. Sino yan si clip content? Si clip content ay isang setting na nagdi-decide kung yung content na lumalagpas sa boundaries ng isang frame ay visible or hidden. No? Kapag naka-enabled ang clip content, anything na nasa labas ng boundaries ng frame ay hindi makikita. Example, this one. So ito yung frame natin. Yan, itong mobile natin. So in this example, pag click ko yung frame, no? Ayan yung my name na mobile, ayan siya. Kapag naka-uncheck siya is itong lumagpas sa frame na elements, ayan siya oh, is makikita pa rin siya sa screen kasi naka-uncheck. Pero kung i-check natin itong frame, ayan siya, lahat ng lumalagpas na mga elements na nasa loob ng isang frame ay hindi siya makikita kapag naka-clip content. Okay? So, clip content is like saying
no, kung familiar kayo sa CSS or sa cascading style sheet when it comes naman sa front-end programming is ano siya, overflow hidden, no, yung effect niya. Okay? So, ginagamit itong clip content sa mga horizontal scroll cards or overflowing images galleries, no? So, ganito siya gumagana. Say for example, i-preview natin yan. No, let's try to display kung ano yung output niya. So, itong ginawa ko, no? Ito siya is mga shapes lang yan. Tatlong square, rectangle. Then, ginawa ko siyang group. Itong orange, then itong green naman is shape pa din yan. So, ganito gumagana yung ano natin, clip content sa mga scroll bars. No? Ganyan siya. Okay, next is we have the constraint. No? Ano naman itong constraint? Ang constraint is ito ay mga rules na ina-apply sa design, no, sa design elements sa loob ng frame para i-dictate kung papaano sila mag-resize or mag-reposition kapag nagbago ang size, no, ng isang frame. Halimbawa, pwede mong iset ang isang element para manatili siya sa right side ng frame kahit lumalaki ang width nito. No, medyo mahirap siyang intindihin pero ganito siya gumagana. So meron kang frame na itong frame na ito, meron tayong frame diyan. Ayan, meron tayong frame. Then sa loob ng frame is meron tayong mga elements na images. So, para manatili ito sa right side, kapag ni-resize natin itong frame, gaya niyan, oh, gaya niyan, kung i-move natin si frame, para manatili itong elements na ito, is lalagyan natin siya ng constraint. No? Papaano? I-click lang ito. Yan, i-click lang siya sa right side. Then, dito sa right side is lalagyan natin siya ng constraint. No? Saan ba dito yung constraint? Properties. Okay. So, ayan. Saan ba yung constraint section? Ayan. Ito yung constraints, yan no? So, kung gagawin natin siyang right to bottom, ayan, from right to bottom, ayan na siya, meron na siya, oh. Right? Ito yung right, then, andito siya sa bottom. Meaning, kung idadrag natin itong frame, is mananatili lang siya sa kanyang position. Okay? Kung ito naman, kung lalagyan natin ito ng constraint from right to top, is dyan lang din siya papwesto. No? O, kung i-move natin siya, is dyan lang din siya. Hindi siya mapupunta sa ibang position. Okay? Then also we have here the frame versus section. So ano ba tong si section na sinasabi ko? So kung i-click natin itong tools, no? Ayan si frame, ito si section. No, i-discuss ko lang kung ano yung kaibahan nilang dalawa. Okay? So titingnan natin again si frame. Saan ba natin ginagamit si frame? Ginagamit natin si frame into actual design work. No, let's say for example, for layouting, for prototyping, then of course for the responsive design. Ito naman si section is ginagamit natin siya for organizing the multiple screens. Ginagamit siya for presentation tulad nitong ginawa ko, no? Ayan. Ang dami kong nilagay diyan na for presentation kasi nga nagpi-present ako. Ang ginamit ko si section, no? Ginamit ko sa section meaning gagamitin mo sa section kapag magpe-present ka na sa client mo, no? Kasi nga marami ng ano diyan, marami ka nang ilalagay diyan for presentation para ma-present mo sa company or ma-present mo sa client mo.
So, hindi si frame ang gagamitin, kundi si section. Okay, so titignan natin kung ano ba ang kaibahan ni frame at si section. Except doon sa mga nabanggit ko kanina. So, si frame, kung kiklik natin itong frame, no, ilalakihan ko lang. Si frame is, kung i-resize natin siya, ayan, mariresize naman siya. Si section is, pwede rin natin siyang ma-resize, no? Pero ang kaibahan lang nilang dalawa, okay? So, kung i-click ko itong si frame, nawawala yung frame ko dito no? Kung i-click natin yung si frame, saan ba yung si frame? Okay, i-click natin itong si frame, ayan, is meron siyang, ayan, malabas yung frame natin. Click ko lang itong frame Si frame is meron siyang, ano ba yan? Parang lumilipad yung screen ko Okay, click natin ulit to. No, si frame is meron siyang clip content. Ayan. Si section is wala siyang clip content, no? Si frame, si frame is meron siyang ito, meron siyang auto layout. Si section naman is wala siyang auto layout, no? Resize to fit lang. Then si section meron siyang titignan natin, meron siyang appearance, pero wala siyang effects, no? Pero si frame, titignan natin si frame is meron siyang effects, no? So yun yung kaibahan nilang dalawa. Then proceed tayo dito. Si frame versus group, no? Ano yung kaibahan ni frame versus group? Bababa ko lang yan dito. So si frame, again is pwede natin siyang ma-resize. Then si section, pag ni-resize natin, I mean si group, pag ni-resize natin, is parang nasisira yung kanyang layout. Then, also si frame is change natin ang kanyang background colors, no? Then si group, kung i-change natin itong kanyang background, is lahat ng elements is mababago yung kanyang uh, color, no? Then, again si group is gagamitin lang natin si group for temporary grouping. No, let's say for example, this elements, ayan, is i-group ko siya. I-right click nyo lang, then group selection. Ayan, then mag-group na siya. No? So si frame naman is ginagamit natin siya again to design the components sa mga UI layouts. No? Okay, the next we have the frame versus shape. No? Again si frame, na-discuss natin kanina si frame. Then itong si shapes, ito yung mga shapes, ayan siya, is of course ginagamit siya for decorative elements, no? Para siyang drawing tool, no? Pag gagawa tayo ng rectangle, gagawa tayo ng circle, or gagawa tayo dyan ng polygon, no? Gagawa tayo dyan ng star, no? Let's say for example is gagawin natin itong 7, no? So i-adjust nyo lang itong count, no? Lagay nyo dyan 7, o lagay nyo lang dyan 10. So nababago yung shape niya.
O, lagay natin dyan 20, no? So, the same din dito sa triangle. Yan, let's say for example, gawin natin siyang octagon or gawin natin siyang 8. Oh. So, nababago yung kanyang shape, no? So, ginagamit siya sa paggawa. Itong shape na ito is ginagamit siya again for the logo decoration. Kung gagawa ka ng icon or kung gagawa ka ng background element, no? So, gamit itong shapes. So, yun. Yun yung frame versus shape. Okay? So, dito naman sa baba, okay, i-discuss natin itong mga tools na nandito, no? So, discuss natin yan kahit mga basic yan. Next one is meron tayong move tool. Itong si move tool, ang shortcut key niya is may icon siya na arrow. Ayan. Then, ang shortcut key niya is letter V. Ayan. Pagdating sa mouse, I mean sa keyboard nyo, click nyo lang ang letter V sa keyboard. Ang purpose ni move, of course, to move the design elements. No? Ayan. I-move natin ang mga elements. Okay? So, when you hover over an element, tulad nitong ginagawa ko, it highlights in blue. Meaning, kung na-highlights na siya into blue, is pwede na natin siyang i-click and drag to move. Okay? So again, si move tool is ginagamit din natin siya to resize the elements, no? But it doesn't proportionally scale, no? Unlike sa scale tool. Kasi itong move tool is ano lang siya, nare-resize natin siya freely kung ano yung gusto nating design. But itong si scale, ayan, move tool tapos scale, is mariresize natin siya proportionally. Kung ano yung design niya or yung size niya originally, kung square siya, is square lang talaga yan siya. Hindi na natin siya hindi na natin siya mariresize into other size. Okay? So, ang shortcut key naman ni scale is ano siya? Ah, saan ba yung sa scale? Ayan. Shortcut key niya is letter key. Again, ang purpose nito is to resize an object proportionally. Okay? Then, meron naman siyang use case, no? We are going to hold the shift. Shift nyo lang sa keyboard. Then, pwede na natin siyang ma-resize. To scale it symmetrically. Ayan siya. Then, also we have the, isa-isahin natin to. Next is we have the frame. Again, na-discuss ko na to kanina. So, ang shortcut key niya is letter F. It is used to create a design canvas. No? Like, for example, na-mention ko kanina, desktop, mobile, tablet, and so on. So, marami siyang magagawa. Then, also, we have ito na-discuss ko na itong shape kanina, no? So, next lang tayo dito sa, ah, ano bang sunod dito? Ito sa, pen tool. Dito. Meron bang pen tool dito? Ito ang pen tool. No, ang pen tool is ginagamit siya para sa mga vector drawing, no? So, ang shortcut key niya is letter P. So, kiklik nyo lang itong letter P. Let's say for example, delete ko muna yan. So, itong si pen tool, click nyo lang yan. Then, magde-design kayo dito. Let's say for example, ayan. Gagawa ka na. Then, gagawa tayo ng logo, no? Ginagamit itong pen tool na ito sa paggawa ng logo, icon, or mga vector shapes, no? So, ito siya, lumalabas siya. Meron siyang vector shapes. Then, after that, is pwede natin siyang lagyan ng color.
Ayan, change natin yung kanyang color, no? Stroke, yung position niya, center ba yan? So, yan yung pen tool. Itong pencil naman, it is a freehand drawing, no? Para kang nagdo-drawing sa papel. So, ginagamit siya sa mga sketch, no? Kapag nag-sketch ka ng idea or yung bang mag-annotate ka ng drawing, ganyan siya. So, magdo-drawing ka lang dyan freely. So, ang kaibahan lang nito is every time na magki-create ka ng isang elements or or shapes or anything is magki-create siya ng vector dito sa left side. So, para siyang madumi tignan, no? So, okay. Next is we have the text, no? Very simple. Text is ito. Click lang natin itong letter T, itong T na icon. Then, click lang natin sa canvas para maglagay tayo dyan ng text. Sample text. UI, UX. Okay? Then, also we can change naman dito yung ano bang pwede nating ma-change itong typography, no? Meron tayong mga ano dyan, fonts na available. Yan. Then, also we have here the size. Pwede nating i-change ang size niya, alignment, no? Left side, right side, center. Then, kung sa top pa siya, sa button or sa center. Then also, pwede natin i-change ang kanyang color sa text. Ayan. No? Depende sa kung ano yung babagay sa design natin. Then, next is, okay, X ko lang ito. Next is we have this one, the plug-in and widgets. Ayan. Itong plug-in and widgets na to is, it is a third-party tools, no, na pwede nating idagdag dito sa design natin. Let's say, for example, is ito siya. May dinownload akong example dito, this one, Unflash. Si Unflash is isa siyang third-party na tool, no? So, i-click natin yan. Ayan siya. Wherein, pwede tayong makapag-search ng mga picture na kailangan natin sa ating design, no? Let's say, for example, is gusto ko ng design about parrot. O, search mo lang dyan, parrot. Then, basically, lahat ng pictures about parrot na available sa internet gamit itong Shan Plus is lalabas siya dyan. No? Then, i-click mo lang kung ano yung desired mo na design. Yan. Then, lalabas siya dito. Yan. No? So, pwede mo na siyang gamitin. Okay? So, dito siya pipinutin. No? Ayan. No? Actions, control key, then widgets. Ayan. Para siyang yung sa community kanina na diniscuss ko, nandoon yung mga templates. Ito is the same din, no? Para siyang templates na meron na siyang mga design na pwede nating pagpipilian. It is a third-party tools na available sa Figma. Okay? The next also we have here the hand tool. Itong hand tool is ginagamit naman ito para gumalaw of course ang canvas. No? Saan siya mahanap? Ito. Ang shortcut kanya is letter H when it comes pagdating sa keyboard. Then, click natin yan. Then, makikita natin itong sa mouse pointer, no, na meron na siyang kamay. Meaning, nakahantol tayo. So, pwede nating i-drag itong ating canvas. Ito yung purpose niya. So, gamit ito, no, so, magagalaw natin ang canvas, no, at madadrag natin siya sa iba't ibang parte ng itong ano natin, design. Okay? So, also we have here the comments. Saan ba makikita itong comments? So, ito siya. May icon siya dito na comments. Ayan.
So, i-click lang natin yan. Then, ang purpose nitong comments na to is para ah, magbigay ng feedbacks or notes sa isang design, no? So, let's say for example, pagka-click natin itong comments, idadrag lang natin ito sa elements kung saan natin gusto mag-comments. Let's say for example, this one. Then, gusto kong maglagay ng comments dyan kasi babalikan ko lang yan bukas kasi hindi ko matatapos para hindi ko makalimutan. So, maglalagay ka dyan ng comments say for example, sample comments. Sample comments. Ayan. Then, i-click mo lang ito, no, itong icon na to submit the comments. Ayan. Para manatili sa dyan. So, kung i-hover natin to, ayan, lumalabas na yung comments. Ayan. Kung i-zoom in, zoom out natin is hindi mo malilimutan yung iniwan mong trabaho kasi nga naglagay ka dito ng comments. Ito pala yung gagawin ko, no? Na hindi ko tinapos nung isang araw. Okay? So, kung gusto mo namang maglagay ng comments sa loob ng isang elements, pwede mo rin itong ilagay dyan. Then, sample comments again. Post. Then, kung i-move natin tong shape na to, is sumasama yung comments, no? Kasi nga, yung comments inilagay natin sa loob ng isang elements or isang shape, no? Ayan, sumusunod yung comments. Okay? Then also we have here the editing image, no? So, let's say for example, meron tayong image, no? This one, example ko na nilagay is saan ba yung kinuha natin kanina na parrot? Hanapin lang natin, no? So this one, let's say for example, is meron akong isang image na gusto kong i-edit, no? So, i-click nyo lang yung image, then dito sa right side, may lalabas siya ng mga properties. Then, i-click nyo lang itong edit object, then you can edit this one according to your design, no? Kung ano yung gusto mo na design, is pwede nating ma-edit itong si image, no? So, depende yan sa'yo. Ano siya, naka-edit mode, no? Naka-edit mode yan. Then also, may lalabas dyan, pwede natin siyang iganyan, no? Mag-change natin yung kanyang shape. Yan. Gaganyan natin siya. Okay? So, yan yung edit mode when it comes to the images, no? Ang purpose nitong edit object na na-click ko kanina is to edit the vector path of the image, no? Depende yan sa gusto nyo. Then also we have here the components. Let's say for example this one, naka-edit mode ba to? Okay? So punta ako dito, si meron diyang components, no? I-click ko yung components. Then let's say for example, i-duplicate ko tong image na to. Ayan. Ayan, tatlo na sila, no? So, ibabalik ko siya sa edit mode. Saan ba yung edit mode? Let's say for example, this one, no? I-edit mode natin. So, kahit anong gagawing, what I mean is, kung ano yung gagawin ko sa image na to, is ganun din yung mangyayari sa kanyang duplicated na images. Let's say for example, isa-size ko yan. Ayan. Sumusunod din yung mga kakambal niya na mga images. Ang component, ang purpose niya, it is to use for reusable components. Okay? Then also we have here the masking. No, ang purpose ni masking is to combine the image with a shape, no? Let's say for example,
Itong image na to is gagawin natin siyang star, yung kanyang shape, no? So, ang rules dito is dapat nasa ilalim yung shape, then nasa ibabaw yung image. So, i-highlight lang yan, i-drag lang yung dalawa or i-highlight. Then, dito sa right side, meron ditong mask, no? So, kung gagawin natin siya, use mask, no? Then, i-drag natin yan. Basically, yung shape kanina is hindi siya nakikita. Then, kung i-drag natin itong star, is naging star na yung kanyang shape. Okay? So, yan yung masking. Again, masking is to combine the images within a shape, no? To crop or hide the parts. Okay? Then also, we have here the crop tool. No, ang purpose naman ni crop, of course, is to crop the images. No? Ganyan. Kakrop natin siya sa desired natin na output. Okay? Then also we have here let's move on. We have here the text. No, na-mention ko na kanina ang text. The same pa rin yung output niya. Pag naka-edit mode siya. No? Ayan. Meron kang background sa text. Then also you can create ayan. Sa shape is meron kang text. Ayan, ganyan. Parang the same lang din siya sa images. Then also we have here the editing the shapes, no? So si shapes is pwede natin siyang ma-edit, no? So let's say for example, this one, kung i-edit mode natin siya, ayan, ito, duplicate ko lang to, no? So Alt, pag duplicate, then edit mode natin yan. So kapag naka-edit mode, the same lang din sa picture kanina, is pwede natin siyang ma-resize or ma-reform according sa gusto natin na design. No? Ganyan din siya. Change the colors, then change the shape, then pwede din natin siyang iganyan. No? Depende sa gusto natin. Again, ginagamit siya sa pag-create ng mga icons, the logos. No? Ayan yung shape when it comes to edit mode. Then also you have here uh, when editing the multiple shapes, it is the Boolean operations. No, ito yung sinasabi ko na Boolean operations. So si Figma meron siyang four Boolean tools. So for example, i-click ko ito. Ayan. Meron siyang Boolean tools. Ito, meron siyang union, meron siyang subtract, meron siyang intersect, meron din siyang exclude. Itong si union is ginagamit siya to combine the shape into one. No, let's say for example, this one, itong dalawang shapes na ito, si circle at si triangle, is gagamitan ko siya ng Boolean tools na union. Is kiklik lang natin yan para makombine yung dalawang images tulad nito. No? Then, ito namang si subtract na Boolean tools. No? Pag ikiklik natin yan si subtract, ayan, ang purpose niya is to remove the top shape from the bottom, no? So kung ano yung nasa sapawan niya dito sa ilalim na shape is yun yung mawawala, no? Parang ganito, no? Ayan, tatlong shape to, then sinubtract is ito yung output niya, no? Parang ganito lang din. Let's say for example, ginanyan ko lang yan siya, oh. Na ganyan ako, then ginawa ko siyang subtract. Okay? Then, inedit ko lang itong sa ilalim na images. Ayan. Saan ba siya? Ito. So, for example, this one din.
Tinaas ko lang yan para siya magmukhang logo. Okay? Then next is we have the intersect. Itong si intersect naman is it keeps only the overlapping area. No, kung ano yung nag-overlap sa dalawang shape is yun lang yung matitira, no? Like this one, no? Kung ano yung nag-overlap, itong area na to, siya lang yung nag-overlap sa isang shape, siya lang yung matitira. Ganyan, no? Then itong si exclude naman, kabaliktaran. Kung ano yung nag-overlap, is yun yung matatanggal. Yun yung may exclude, no? Parang ganyan. Exclude natin siya. Okay? Next is, again, we are done on the tools. No? Hindi ko na isa-isa pag-discuss itong nandito sa gilid, no, kasi masyadong basic naman to. Mga dimensions lang to. The height and the width, the opacity, no? So, medyo basic na siya. Then babalik lang ako sa dito sa presentation because we are going to proceed on the wireframing. Ayan siya. So, proceed tayo dito is, okay, so ano ba yung wireframe? No, ano yung wireframe? Ang wireframe ay parang sketch o drawing ng screen ng isang app, no? So, hindi pa ito colored or decorated. Pinapakita lang ito kung saan natin ilalagay ang mga elements, no? Wireframe are the basic layout of interfaces or it is a blueprint of a screen layout. Ang purpose nito is to structure, no, structure planning, to save time and for communication, no? Bakit importante itong wireframing na ito? It's because nakakatulong ito sa pagplano ng isang design para mas madali tayo makakuha ng feedback galing doon sa ating mga user. Okay? But meron tayong uh, two types of wireframes. Ito ay tinatawag na it is the low fidelity or lo-fi. Ito ay para siyang sketch or blueprint na wala pa siyang wala siyang kulay. There's no color in it. Puro lang siya kahon, may mga linya, no? Tulad ng mga ito parang ganito lang. This is the example of the low fidelity. Ang high fidelity naman, it is parang final version na siya. Meron na siyang kulay, meron na siyang images, at meron na din siyang, yes, meron na siyang color, no? Mukha na siyang tunay na app, no? Parang ganito. This one, this is the low fidelity, and this one is the high fidelity, no? Meron na siyang totoong kulay at meron na siyang parang totoong app. Okay? Now, gagawa na tayo ng wireframing, no? So, babalik lang ako dito sa Figma Home, sa Figma Home natin. Yan. Or dito, magsisimula lang ako para makita talaga natin. Then, dito sa blank canvas, no? Dito sa blank canvas natin, ayan, is dito tayo gagawa ng wireframe. Delete ko muna to. So, ito yung blank canvas natin, no? So, ang pinakaunang-unang gagawin natin pag gagawa tayo ng design is, ano ba yung gagawin natin? Mobile? Web app? Or ano pa ba? Sa phone ba ito? Sa tablet ba ito? Or for presentation? No? Let's say, for example, gagawa ako ng design, uh, design para sa isang mobile app, no?
Gagawa tayo ng design sa mobile app, then pipili tayo dyan kung anong cellphone na model yung gagawa natin. Let's say for example, this one. So, ang unang gagawin natin, so, i-rename ko ito na, kasi yung gagawin natin is, this is for login. Na-click ko yung shape. So, i-edit lang natin yan, login, let's say for example, wireframe, then, about siya sa low fidelity. Kasi low fidelity yung uunahin natin. Then, ayan. Let's say for example, is mag-add ako dyan ng isang shape para sa gagawin kong logo. Then, you have to adjust you have to adjust the height and width niya. Let's say for example, gagawin ko siyang 100. Okay? Then, sa loob ng circle na yan, is maglalagay ako ng text para alam ko na yung design na yan is para siya sa logo. Oh, wrong spelling. Yan, logo. Then, I'm going to change, no, itong text na to is i-change ko yung text ba yung nalagay ko? Okay. Lalagay natin dyan logo. Then, to-change natin yung size para babagay naman siya sa logo. Gagawin ko siya 16. Then, gagawin ko siyang bold para mas klaro. Ayan. Then, ilalagay ko siya sa center. Then, this one is i-highlight ko yan at gagawin ko siyang group para alam ko na yung elements na yan, yung dalawa na yan is for my logo. Okay? Then, parang hindi ata na center itong text. Center natin yan, ganyan, no? May dalawang dalawang line, red line, no? Para malaman natin na center siya. Then, ikakopy ko lang itong text na to. Ano bang font yung ginamit ko dyan? Gumamit ako dyan ng enter, pero papalitan ko siya, no? Kung papalitan natin siya ng text, I mean ng typography or font. So, hanapin nyo lang yung uh, desired nyo na font. Let's say for example, this one. Ginawa ko siyang Roboto. Yan. So, ikakopy ko lang yan para ang purpose ko nito is the same lang na font yung magagamit ko sa login na to. No? Then, itong copy na yan, ilabas natin yan sa group. Okay? Kasi gusto ko hindi siya kasama sa groupings nitong logo. Okay? Yan. Then, let's say for example, since I am from the Surigao del Norte State University, is yun na lang din yung isa-sample ko. No? Let's say for example, this app, welcome to SNSU. Okay, ilalagay ko lang dyan. Then, lalakihan natin itong font. Gawin natin 24 para medyo klaro naman siya. Okay, so ganyan na siya. Then, maglalagay ako dito ng box para sa gagawin ko siyang para sa login, no? Then, adjust lang natin ang size. Please, for example, gawin ko itong to 70. Then, ang height naman niya is gagawin ko siyang 52. Then, itong gilid niya, this corner, let's say for example, lalagyan natin siya ng, ano ba, radius, no? Let's say, gawin ko siyang 8 para maging ano yung corner niya, no? Maging ganyan. Then, isi-center natin yan. Then, mag-add ako ng label para alam na user
na itong box na ito or itong field na ito is for login. Say for example, this one is for email. Lalagay lang natin dyan na enter your email. Yan. Then, change lang natin itong font kasi masyadong gawin lang natin siyang regular. Tapos, we are going to change naman itong kanyang text. Gagawin ko siyang gray. Yung gray is meron siyang limang yan, anim na number 6. Then, ang size naman niya is masyadong malaki is gagawin ko siyang 16. So, for example, ayan. Okay. Then, ganyan. Then, maglalagay tayo dito ng another box. Kasi gusto ko may icon dito. Okay, lagay natin dyan. Let's say for example, hindi siya klaro yung box, no? So, ang gagawin ko dyan is itong rectangle na to, change ko yung fill niya, gagawin ko siyang white. Pero maglalagay ako dito ng stroke na gray. Yan, para naman siya klaro. Then, ibabalik ko siya dyan. Gagawin ko siyang, ano ba ang size niyan? 24. Then, 24. Then, let's say for example, ikakopy ko to. Gagawin ko siyang icon. Then, we are going to change the font. Let's say for example, malaki siya. Gawin natin siyang 8. Ayan. Di siya kita, no? Kasi dito, may kita natin dito sa mga elements is nasa ilalim siya ng box. Taas lang natin. Ganyan. Then, gusto kong tong icon na to, gusto ko magkasama silang dalawa. Click lang natin yan. Tapos, group. Then, lalagyan ko siya ng icon. Icon 1. Then, this one is i-group ko siya para alam ko na this field is para siya sa email. Okay? Then, i-create ako ulit ng email. Ano bang meron sa kasunod pag login? Kasi for example, password. No? Duplicate lang, no? Click this one. Then, highlight siya in blue. Then, sa keyboard nyo, click nyo lang ang Alt. Then, makikita nyo dyan sa arrow. Nag-duplicate siya. Merong black and white. Then, you can drag your mouse para siya ma-duplicate. Yan. Then, sa email, papalitan ko siya ng password para alam ng user na password siya. Then dito, sa left side, dalawa na yung email since na-duplicate natin siya, gagawin ko siyang password para may palatandaan tayo. Then, another one, nakikinig pa ba kayo mga ma'am and sir? Or ako na lang nagsasalita dito? Pa-thumbs up naman po, mga ma'am and sir. Pa-comments naman kung may nakikinig pa dyan. Okay, marami pa naman no. Thumbs up. I love Figma. One, yes po. Oh, ang dami palang nakikinig dito. Sumasabay, sir. Yes po. Thank you so much everyone, ma'am and sir. No, kasi kailangan natin gawin ito, no? Medyo, ano lang siya. Parang, ano bang tawag dito? Parang nakaka-board pero nakaka-entertain naman, no? Kasi ganito talaga ang designing, no? Again, na-explain ko kanina, kailangan mong mag-isip kung ano ang kailangan ng user sa inyong app, no? So, kailangan natin to i-discuss isa-isa, right? Okay, so proceed na ako, no? Let's say, for example, andito na ako sa enter your email, then meron na akong password. Ano pa bang kulang dito? So, mag-add ako dito ng another shape.
let's say for example, kasi merong mga user na nakakalimot ng password, no? Kahit nga ako minsan, nalilimutan ko yung password. Kaya when it comes to login, is dapat maglagay tayo dito ng forgot password, no? Let's say for example, maglalagay ako dyan ng, gagawin ko siyang 20, no? Itong box na yan. Yan. Then, mag-a-add ako dyan ng text na remember me. 'Di ba? Yun yung usually yung nangyayari. Kapag nagla-login ka, tapos gusto mong next login mo is hindi ka na magta-type ng password. So, you can check this one para next login mo is nandun na yung password mo at email. So, ganyan siya gumagana, okay? So, let's say for example, ano ba is naka-bold ba to? Yan, gagawin ko siya regular, tapos liliitan ko lang siya ng font kasi para hindi siya mag-overflow dito, no? Then, itatabi ko dito ang, let's say for example, forgot password. Ayan. Ayan, ganyan siya. Then, change ko lang yung color niya, no? Into, say for example, that one, gray. Okay? So, parang ganyan siya. Arrange lang, no? Para maging balance. Then, ano pa bang kulang? Is wala pa tayong login na button. Right? So, ikakopy ko lang yan. Tapos, since duplicated ito again, gagawin ko siyang login. Then, itong icon na yan, since hindi ko na siya kailangan, is i-delete ko yan. Then, maglalagay ako dyan ng text na login to inform the user na magla-login tayo dyan. Okay? So, lalakihan lang natin itong font. Let's say for example, gagawin ko siyang 20. Tapos gagawin ko siyang bold para mas klaro. Then, let's say for example, gagawin natin siyang ulit na black para mas kita. Yan. Ayan na siya. Then, meron pa, may kulang pa dito, no? So, maglalagay pa tayo dyan ng, let's say for example, don't, don't have an account. Ganyan. Then, kung wala, kailangan niya mag-sign up. Kasi, kung hindi ka pa user ng app na ito, hindi ka makakapag-login dahil wala ka pang account. Therefore, you need to sign up. So, dito sa baba, maglalagay tayo ng option na sign up. Let's say, for example, i-copy ko na lang tong sa taas para the same lang sila ng, let's say, for example, sign up. Yan, sign up. Okay? So, kapag wala pa siyang account, kailangan niya mag-sign up. So, basically, this is I think this is enough, no? Para sa ating, login. So, kung wala siyang account, therefore, kailangan niya mag-sign up. Then, ang next natin gagawin is magagawa tayo ng registration form for sign up. Okay? So, para hindi tayo malito, i-click lang natin itong buong frame na yan. Then, Control C sa inyong keyboard. Then, Control V. Okay? Para ma-duplicate yung frame na ginawa natin. Right? Then, para ma-maintain yung size, yung frame, and so on. Then, itong sa taas, since login itong sa kabila, is yung title niya, gagawin ko siyang, ano ba? Since sign up naman siya, no? So, gagawin natin siyang sign up. Sign up siya na wireframe. Okay? Then, sa sign up, dapat alam ng user na mag-create siya ng account kasi nga wala pa siyang account.
So dito, gagawa tayo ng frame sa taas. Diyan. Gagawa ako dyan ng frame. Let's say for example, gawin ko ng 70 ito or 65. Tapos baba natin itong logo. So this one is edit natin siya for sign up. Kasi nga magsa-sign up siya eh. Oh, sign up. Tapos ibababa lang natin yan mamaya. Then i-recycle ko lang din to para hindi na ako gagawa ng ibang font. Taas ko lang yan. Then para alam ni client or ni user na maggagawa sa ng account, dapat nandiyan siya sa taas. Create an account. Okay? So let's say for example, gagawin ko siyang ano ba? Gagawin ko siyang white. Ganyan. Center lang natin, oh. Then, since magsa-sign up siya, ano bang kailangan niya, no? So, baba ko lang ito. Baba ko lang yan. Then, may gagawin tayo dyan. Then, itong login, gagawin natin yan na register. Kasi nga, gagawa siya ng account. So, dapat nakalagay dyan is register. Okay? Then, yan. Tapos, i-delete ko muna ito kasi hindi ko yan gagamitin. Tapos, let's say for example, back ko lang, no? Gamitin natin ito. Tapos ito, i-delete natin yan. Kasi hindi natin yan kailangan. Baba ko to. Since magsa-sign up siya, is kailangan natin makuha ang kanyang name. Complete name. No, let's say for example, maglalagay tayo dyan ng full name. Ganyan. No? So, full name. Then, dito, hindi na email yung input niya, yung kanyang full name. Enter your full name. Ganyan. Then, this part is i-group ko siya ulit. Right click, tapos group selection. Then, dito sa layers natin, no, change natin siya na full name. Para alam natin, guided tayo na this part is full name. Right? Then, after that is duplicate ko ulit ito. Itong group na ito. Ibababa ko yan. Tapos, dito natin ilagay ulit si email. Then, edit din natin ito. Enter your email. Okay? Then, again, duplicate natin ulit ito para sa password. Enter your full name. Meron na siyang email. Meron din dapat siyang password para sa pag-login. Yan. Password. Tapos, enter your password. Okay? So, ganyan. No? So, arrange nyo lang para gumanda yung design. Let's say, for example, ang plain naman itong ano ko, login box. Let's say, for example, lagyan natin to ng fill. No, gagawin ko siyang gray. No, gawin natin siyang gray. Or, okay. Tapos, itong login, gawin natin siyang white. Yan. Para naman maiba tong button na to dito sa mga field. No? So, gawin natin siyang gray. Then, si font, gawin natin siyang white. Let's say for example, this one. Yan. Okay? So, itong sa baba, since registration naman ito, no? Or sign up, dapat ang nakalagay dyan is already have an account.
Ready have an account. Ayan. So, kung meron na siyang account, dapat papunta na siya sa login. Okay? So, pag-click ko ng sign up, dapat mapupunta siya dito na page. Pag-click ko ng login, dapat dito siya mapupunta. Then after pag-login, dapat mapupunta na siya sa homepage ng mismong app. No? Let's say for example, ikakopy ko ulit yan. Tapos Control C again, then Control V. Yan, no? So, on this part is gagawa tayo ng homepage, no? So, para alam ko na homepage to, let's say for example lang ito, no? So, gagawa ako dyan ng home. Let's say for example, this app is about is an issue. Okay? Then, gagawa lang ako dito ng line para siyang, para siya sa burger na parang sa menu, no? Then, change lang natin ang stroke into white. Then, again, pag duplicate, no? Click the elements, tapos click an alt, then drag the mouse. Ganyan. Okay? Yan. So, para siya magmukhang, pag click ko ito, may lalabas dyan ng mga sidebar. Ganyan siya. Then, oh, yan na yung home. Then, liliitan ko lang itong logo. So, gagawin ko lang siyang 16. Tapos, liliitan ko lang itong font. Say, for example, gawin ko siyang 8. Tapos, adjust lang ito. Lagay natin siya ito center. Kasi siya, left. Yan. Then, this one, itong sign up, let's say for example, let's say, kasi andito na ako sa homepage, let's say, gagawin ko siyang Surigao del Norte State University. Then, liliitan lang natin itong font na to. Let's say for example, yan, gawin natin siyang 13. Tapos, adjust lang natin yan. Yan. Then, let's say for example, gagawa ako ulit ng rectangular shape dito para alam ko na ito yung header ko. No? So, let's say for example, yan. Gagawin ko siyang 8. Then, dito sa baba, since wala naman akong mga kailangan ng mga registration dyan, is gagawa na ako ng mga, let's say for example, icons. No? I-recycle ko lang ito. Let's say for example, ilalabas ko itong si full name. Tapos itong si icon. Then, delete ko na to. Delete ko na rin. Oh, nasa loob pala siya, no? So, si full name, dapat nasa labas si full name. Yan. Isa-isa na rin natin yung pag-delete. Yan. Nasa labas si full name at si icon. Tapos ito, delete. Delete ko rin ito. Yan. Then, itong icon na yan, is ito yung gagamitin ko. Lalakihan ko lang yan. Let's say for example, gagawin ko siyang 48 ang size. Yan. Tapos si icon, lalakihan din natin yan. Gawin natin 14. Tapos align center. Let's say for example, may mga icon ako dito. Let's say for example, school naman to. Let's say for example, the school. The school, then center, then i-group lang ito para alam natin na this area is for the school. Yan. Then, i-duplicate ko lang yan.
Then, itong icon na naman na to is, let's say for example, this for administration. Yan, wrong spelling. Right-click, administration. Yan. Then, also, copy this one para mas mabilis. Let's say for example, this one is for academics. Yan. Then, center-center lang. Kung sa Bisaya pa, is masyado talaga itong makuti. Masyadong matrabaho. Pero ano naman, pag nagawa natin yung trabaho natin, right? So, dapat, ano talaga ito, naka-align. Na-align natin yan, no? Let's say, for example, meron akong tatlong column dyan at tatlo din. Gagawin ko siyang tatlo. Yan. Yan. Ito na yung homepage natin, no? Again, nasabi ko na kanina kung paano siya i-copy-paste. Then, let's say for example, itong pang-apat na icon is gagawin ko siyang faculty. No? So, this one. Tapos, itong isang icon is, let's say for example, students. Okay? This one naman is gagawin ko siyang research, innovation, and extension or RIE. Then, this one naman is, let's say for example, library. Library. Ayan. Then, ano pa ba? Alumni. Since marami namang alumni sa school. Then, if you have the campuses, si for example, campuses yan. So, ayan na siya. Ito na yung homepage natin, oh. Then, also we have here, let's say for example, gawin ko na nga ano to, square. Zero ko lang yan. Tapos, ano lang natin. Yan yan. Yan. Let's say for example, lalagay ako dyan ng word na is in issue. Tapos, lalakihan ko lang siya. Yan. Lagay natin dyan. Tapos, ito yung tag namin sa school. For nations. Greater heights. Yan. So, for example, gawin ko siyang white. Yan. Tapos, I need icon here. Kunin ko tong icon na to para ilalagay ko dyan. Okay? So, basically, ito na yung tinatawag na low fidelity wireframe. No? Kung mapapansin natin dito is wala siyang gray lang yung ginamit natin. Gray, black, tapos white. No? Yan lang yung ginawa natin sa low fidelity. Now, gagawin natin siyang high fidelity. Lalagyan natin siya ng kulay. No? So let's say for example, is gusto kong makita na nandito yung low fidelity para makumpara ko, no? I-copy ko lang yan again. Copy ko yan ulit. Control C, tapos Control V. Then, ibababa ko yung copy na yan. Ayan siya. Then, itong login wireframe, since lo-fi ang nakalagay dyan, gagawin ko siyang high. Ito din, ang sign up, nakalo yan, gagawin ko yung high. Then, this one, hoy, hindi pala to na change, no?
Itong si sign up, dapat hindi yan sign up. Kasi confused tayo dyan. Dapat home yan or homepage. Ito rin, dapat homepage to. Homepage. Then, wireframe high. High fidelity. So, lalagyan natin siya ng kulay. Let's say, for example, yung official color namin sa school, maglalagay muna ako ng logo para makita natin ang color. Sa paglagay natin ng images, i-click lang itong shape. Then, may nakalagay dyan na image. Tapos, pwedeng video yung ilagay natin dyan. I-click lang yan. Then, let's say for example, this logo, lalagay natin. Ito yung logo ng school. So, drag lang natin dyan. Oh, so, napalitan na yung logo natin. Tapos, yung official color namin sa school is green. So, ang hex niya na color is, ano nga ba yun? 1D792C ba yun? Try lang natin. Hindi siya na ano. Dapat ito sa fill. Sa fill dapat siya ma-change. Yan. Oh. Dapat naka-click yan siya. Tapos dyan sa fill, dito dapat siya ma-change. Gawin ko siyang 1D792C. Okay? Yan. Tapos, ba't ito naging gray kanina? Gawin natin yung white. Ayan na siya. Then, of course, gawin natin sa ibang mga ano, icon. Okay. So, i-click lang yan, custom. Tapos, hindi nakita yung text dito. Anong nangyari sa'yo, register? Kasi naging green ka din kaya hindi ka nakita. Yan. Tapos, itong home, gawin din natin tong green. Tapos, this box, let's say for example, lalagyan natin siya ng image, no? This one. Okay, i-delete ko na lang itong icon na itong isa. Yan. Tapos may login pa dyan. Ba't ito naging gray? Let's say for example, white din yan. Yan. Tapos may kulang pa pala sa logo. So duplicate ko lang. Meron pang isa dito. Yan. Let's say for example, gagawin ko siyang yellow kasi may yellow dyan sa logo. Yan. Okay. Then, itong mga forgot password, usually ang color niyan is blue. Yan siya. This one. I-blue din natin yan. Tapos, no. Ito pala ang blue. Itong si login. Para alam ni user na ano siya, linkable. Yan yung purpose niya na blue. Okay? So, kung ikukumpara natin dito, ito yung low fidelity, ito yung high fidelity. Now, let's say for example, this one is mag-add tayo dyan ng icon. So, again, na-mention ko kanina na doon sa homepage is magsa-search lang tayo dito ng mga icon na babagay sa design natin. Pwede naman gumawa kayo ng sariling icon, pwede naman kayo mag-download, pwede naman kayo mag-edit sa Photoshop, PNG. No, depende na yun sa diskarte ninyo. Okay? So let's say for example, this one, ito yung ginamit ko no kanina, yung nilagyan natin ng star. Let's say for example, dyan ako hanap ng icon.
So, ang kailangan natin is, X ko na to, no? Ang kailangan natin dyan is email. So, hahanap tayo ng email dito. Let's say, for example, here in communication, sure ako may email dyan kasi communication. So, this one, double click, Control C, tapos Control V natin dito. Then, again, itong scale, you have to click the shift, no, para ma-maintain yung design niya. Shape, shift. Tapos, gusto kong ibagay yung color niya dito. Tapos, itong icon sa baba, i-hide lang natin yan. No? Merong ditong mata na sign. Ayan. I-hide natin yan. Mali. Na-hide si si Vector. Dapat si icon ang ma-hide. Yan. Then, password naman tayo. Si password, ang sign ni password is lock. So, hanap tayo dito ng lock. Saan ba si lock? Ayan. Meron tayong lock dyan. Double click again. Control C. Tapos, ayan. Click natin yung lock. Again, shift nyo, no, para hindi ma-change yung size. Ano talaga siya? Makuti talaga siya. Matrabaho. Ganyan gumawa ng UI UX. Matrabaho. Ayan. Mas malaki ata tong icon na to ah. So, liitan lang natin to para siya bumagay. Yan. Then, dito naman, maglalagay naman ulit tayo dito. Since meron na akong lock dyan na vector, kakopy ko lang yan. Ito rin, kakopy ko rin yung vector na yan, na shape na yan, or na icon para sa email. Tapos, ano ba yun? Align lang natin to center. Tapos, hide natin si icon. Pwede naman itong i-delete, pwede ring i-hide. Ina-hide, usually ginagawa ko dyan is ina-hide ko lang kasi malay mo, gagamitin ko pa yan sa next ko na design. Kaya ina-hide ko lang siya. Then, sa full name, hahanap tayo ng babagay dyan. Let's say, for example, this icon. Kasi sarili mo naman yung i-register. No, let's say, for example, this one. Tapos, change natin yung color. Hide natin ulit itong icon na to. So, meron na tayong icon dyan. Ganyan. Then, same process, no? Dito rin, isa-isahin natin kung paano natin ginawa yung mga icon dyan sa paglalagay is ilalagay din dito. Let's say, for example, the school. Hanap din tayo ng shape dito na parang school. Parang mahirap at hanapin yun ah. Parang wala dito. O para hindi ako matagalan, ito na lang. Store ito pero gagawin natin siyang school. Ayan. Ayan siya na icon. Tapos, ganyan. I-hide ko lang din itong icon na yan. Okay, and so on and so on. Gagawin mo ulit-ulitin natin ang process hanggang makompleto natin itong mga icons na to. Okay? So this is our UI or the user interface. Ang next natin gagawin is gagawin natin siyang UX. Meaning, kung i-click ko tong login, dapat dito siya mapupunta na page. Kung i-click ko itong sign up, dapat dito siya mapupunta na page. Kung i-click ko itong login, dapat dito siya mapupunta na page. Okay? So, you need to do is to click this one, the frame. Then, may lalabas dito sa taas na prototype. Ayan. 'Di ba? So, i-click lang ito. Let's say, for example, this one, si login, is i-connect ko siya dito sa home. Kasi gusto ko na pag-click ko sa login, is si home yung lalabas. Then, pag-click ko sa sign up, dapat si register yung lalabas. Ayan. Paano siya ginawa?
I-click nyo lang yung elements, then meron siyang plus dyan na icon. Let's say for example, pag click ko sa login, is gagawin ko siyang, pupunta siya sa login, no? So, ayan. Ito na yung UX, no? Kukonek na natin siya. Then, if we are going to run this one, meron siyang icon dito to present. Ayan, i-click natin yan. So, basically, ito na yung app natin, no? So, maglalagin dyan si user. Let's say, for example, wala pa akong account, gusto ko mag-sign up. Click natin tong sign up, is napupunta siya sa sign up. Right? Then, kung i-click ko itong login, mapupunta siya sa login. Let's say, for example, meron na akong account, gusto ko nang mag-login. Say, for example, na-type ko dyan ang email at password. Pag login, dapat mapupunta siya sa home. O, dyan siya napunta. Okay? So, basically, ito na yung ipapakita natin doon sa ating mga clients. No? So, it is the blueprint. It is the visual design. Ito na yung diniscuss natin kanina. Okay? So, I think we are done on the demonstration. So, we are going to proceed here. So, our time now is 11:19. Bilis ng oras, no? Yun lang yung ginawa natin. Then, also we are going to discuss here the best practices when it comes to wireframing. So, we have here, you have to keep it simple and neutral. Then, it must be clearly labeled all the components. Use the alignments and spacing consistently. You have to focus on the layout, not on styling. Also, on the color and typography, you have to use the basic colors, no? Neutral colors like gray, light, or blue. Isang kulay lang, o I mean, isang fonts lang, or dalawa, enough na yon for consistency. Then, clear hierarchy. Lagay tayo ng title, subtitle, or body. Then, avoid distractions in early stages. Then, we are here, no? Gagawa kayo ng sarili nyong UI UX. Kung meron ba kayong natutunan doon sa ginawa ko, no? So, very basic lang yun. Pero, maganda naman tingnan, no? So, ano bang time natin ngayon? So, our time now is 11:23. I think, saan ba si ma'am? Si ma'am, pwedeng assignment na lang siguro to ma'am, no? Yung si ma'am moderator natin, ma'am. Kasi parang, hindi na ata ito kaya. Assignment na lang itong create your own design. Then, pag magsisend kayo, yung gagawin nyo is, it can be a low fidelity or high fidelity. Okay? So, iyan gagawa kayo ng, depende yan sa inyo, like screen, food delivery. Pwede nyong isend sa akin, no? Then, magpipili ako ng 5. Then, magbibigay ako ng price na pang-load, 100 GCash. Okay? So, pwede nyong isend kay ma'am sa moderator natin or sa DICT. Pwede nyo ring isend dito sa email ko. O, nawala yung presentation ko. Dito, no? Diyan, padbert004@gmail.com. So, pipili ako dyan ng maganda yung design since hindi na tayo makakapag-present, no? So, magugulat na lang kayo, kukontak ako or magbibigay ako ng for GCash nyo, no? Para naman, ano, tayo, may pang-load tayo kasi may internet yung ano natin. So, the deadline will be, pwede naman siya until tomorrow if you have time, no? So, ano lang, for fun, no? Natuto tayo. Ang instruction is, pwede kayong gumawa ng high fidelity. Kahit isang page lang o dalawa, hindi naman kailangan na lahat nyo gagawin yon. Isang page lang, or homepage lang, or mas maganda tatlo. Sige, tatlo na lang, kasi tatlo yung ginawa ko, no? Tatlo yung gagawin nyo.
log in, or home, pipili ako ng 5 na mananalo ng GCash. Para naman may pang-load kayo, no? Okay? So I think that would be all for this presentation. So I would like to thank again for everyone. Thank you everyone for listening. Medyo mahaba yung discussion. Medyo maraming i-discuss kasi nga UI and UX design is a broad, no? Malaki talaga itong topic na ito. Kung pwedeng gawing 5 days, gagawing 5 days. Pero this time, we have only limited time. We have only 4 hours to discuss everything. Okay? So, kung meron naman kayong mga question, so, you can have on the group chat. I think andito pa naman siguro si ma'am. Ma'am,